Hello Team Authentic all over the world! Magkahalong excitement at history naman ang ipapakita at ipapafeel namin sa inyo mula dito sa Paway, Ilocos Norte. Ang taas ito, bes! Ay, grabe ito! Uy, totoo ba ito? Grabe! Kapit daw, bes! Hindi ko naman pati kailangan pumapit ito, bes! Ito na! Ang taas! Woo! Woo! Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubook po kayo via Agoda, hotels man yan or activities, ito po yung ating mga promo codes. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Magandang umaga, everyone! Hi guys, good morning. And we are still here in Lawag City. And katulad nga ng sinasabi namin sa inyo, itong Lawag, usually dinadaanan lang papuntang Pagudpod and Papaway. Yes, and bakit nga ba tayo umarkila ng motor? Kasi pupunta na tayo ng Paway! Para naman sa kakaibang experience. Pero bago yan, pakita muna namin sa inyo yung breakfast dito sa hotel natin para tayong umattend ng kasalan. May pakitering ka na Oo. setup. Ito yung ating breakfast setup. Very much kasalan or handaan. And ito yung in-order ko. Gabi pa lang, tatanungin na kayo or hapon. Ako, boneless bangus. In fairness, sa kalahati ito ng bangus. So, malaki na rin to. Tapos kay Enzo naman, ito naman sa kanya. Tapa. Oh. In all fairness naman, so, alam na kaagad namin na hindi siya buffet. And then, pwede kayong, hindi actually isi-serve sa inyo yung coffee. Pero kung nakapag-coffee na kayo, pwede nyo rin sabihin na water na lang. Baka kasi mag-palpitate naman kayo. And guys, nagtanong na nga pala kami tayo sa reception kasi plano na sana namin mag-extend if ever Yes. hindi kami abot mamaya sa check-out. Yes. Yung presyo ng room natin pag dito kayo nag-book, 1,800. Pero nakuha natin siya sa Agoda sa halagang 1,455 pesos lang. Yes, so ganun talaga. Minsan talaga, lalo na ngayon Oo. namin napatunayan kasi nga nung nag-domestic na tayo, minsan tinatanong muna namin yung walk-in na price, tapos tsaka kami magbubook. Kapag kasi ito yung walk-in, tapos tinignan namin sa Agoda na mas mura, doon tayo nagbubook sa Agoda. So yeah, so tinitignan kasi namin, baka lang hindi tayo umabot. So mag-extend na tayo since mura lang naman yung hotel. And considering na may kasama pa yung ganitong breakfast, malakas naman yung wifi, ang ganda ng location. So for us, okay na tong hotel natin. At para makatipid anong gagawin, gamitin yung ating promo code. Ay, segue pa rin yung promo code natin sa Agoda na. Go with me! Kain muna tayo bago tayo mapasabak sa adventure. Kapag decide na kami na mag-extend na lang tayo. Yes, extend na lang tayo dito sa Lawag para tuloy-tuloy ang ligaya. Wala tayong iniisip na oras. Let's go to Paway! Ang una nating pupuntahan, yung Sand Dunes. Mga 10 kilometers away from here. After mga 25 minutes lang, nandito na tayo sa Suba, Paway, Sand Dunes. Actually, may nadaanan kaming iba pa. Hindi ko alam kung ibang company siguro yun. Pero nasa left side lang. Ay, saan kaya mas maganda? Ito baka ibang company to, no? Di ba kasi siguro ano lang? Tapos, etong Suba, Sand Dunes, dito yata yung daan. O, tignan na lang natin mamaya. And tignan natin kung magkano. Magpo 4x4 tayo. So, if ever, ito yata yung mga makikita natin. Let's see. O, dito ha, syempre, medyo maalikabok na siya. So, kung meron kayong mga hika-hika, i-consider nyo yon.
Tapos ang lakas pa nung hangin. Kaya kapag humangin, yung sand siguro sumasama. Dito sa information center nila, ang gagawin lang natin, mag-register tayo for 4x4, then magbabayad tayo ng 2,500 pesos. Good for 1 hour ride na yon. Meron kayang hinto-hintuan. Sabi ko kay ate po, pwede ba yun? Sabi niya po, pwede naman daw. Kusapin lang daw natin yung driver natin. Para kapag siguro may picture taking, ganon. or kung magpapalipad tayo ng drone. So ngayon, what's next? Waiting na lang daw tayo sa sasakyan. Okay, and then nakita ko, ito palang ano rito, mataas na to, last drop. Final drop! Final drop. Ay, start na sila. Okay. Kumbaga, two-way pala yan. Ayan. Doon sila sa right side kapag paakyat pa lang. Tapos mamaya, dito nga yung last drop. Pero parang kaunti lang yung ginagamit na 4x4. Kasi lagpas 10 minutes na tayong nandito, isa pa lang yung dumarating. And then may mga nakaparada naman dito. Parang hindi siya ginagamit. Kasi until now, meron pa ring waiting sa pila. So baka by this time, kaunti lang yung ginagamit na ng 4x4. Ano, bes? Waiting in vain tayo. In all fairness pakiramdam ko masayang experience to. Kasi yung mga sigaw pa lang naririnig mo na kapag bumababa dito Eto na yung last drop! Woo! O, diba? Saya! Ito nga palang 4x4. Good for 5 ba siya? 5, oo. 2,500 pesos, good for 5. So kung 5 kayo, that's 500 pesos each. Pero parang siksikin na sila sa 5 kasi Oo, mahirap yung sa 5. Tapos masyado kayong bungguan. Ito pa. Kasi hindi naman natin mabibideo yung hindi natin mabibideo yung tayo pababa. So sila i-video natin. Ayan, 5 rin sila. Oo nga masyadong Siksikan nga siya sa 5. First time natin mag-sand dunes dun sa Dubai. Pero doon Yes. kasi, nasa loob tayo ng sasakyan. Actually, ito yung ina-expect ko before Oo. sa Dubai. Akala ko ganito. Dito pala natin sa Pilipinas May ma-experience. Mas extreme to. Kasi Oo. talagang feel na feel mo talaga. Ramdam mo tagig panghapas ng hangin. Yes, yung adrenaline talaga. Oo. Excited na tayo. So sana next na tayo. Siguro mga 3 sasakyan Oo. tayo na. Tinawag na tayo. Next na tayo. Kulay blue daw tayo. Tara! Are you ready? We are so ready! Tapos nakita namin, ewan ko sa iba kasing 4x4, nakita namin may lalagyan ng cellphone. Ay, pero ito parang wala. Ito parang wala nga. Ay, ito, nasa harap pa yata. Oo. So, ano yun Maganda yun para just in case nakukunan ninyo talaga. Ayan, Ay, sa taas pala. Parang nagsasasabi ko, nasa taas. Paano po? Dito po dadaan? Oo. Akyat na tayo. Uy! Okay, ako naman. Ito yung lalagyan ng cellphone. Diba? Para madodocument talaga natin. Pero nakita ko kanina maglalagay mismo yung yung driver. O, diba? Para hindi nyo kailangan may hawak na camera. Kasi mahirap din talaga. And then sabi ngayon naririnig namin, mas maganda daw ngayon kasi umulan daw kagabi. Medyo basa daw yung sands. Kumbaga hindi ka daw kakain ng alikabok. Which is true naman. Ayan, ilalagay na yata yung natin, cellphone. Start na tayo! We are ready! Hoy! Ano ba yun? Simula pa lang. Ganda Hindi daw. Huwag daw lagyan ng cellphone. Kasi mahulog yung phone. Sobrang pala dapat wala. Aray! Grabe! Ang hirap! Aray! Aray! Ang sakit niya! Bakit ganito? Hindi siya fine! Nakakatuyo na lamunan! Malakas yung hangin! Parang malalaga. Uy! Nakakatawa! Dapat nakakapit.
Ang taas itong drop nito. Woo! 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 Ah, dapat pala nakasandal. Woo! Bes, dapat nakasandal ganito, oh. Grabe! Dito pa sa seniors. Oo, grabe, oo. Kahit sa bata, maliit na bata. Look up ako. Hindi ito pang sightseeing. Ah! Ano to, adventure talaga siya. Talaga, grabe. Imagine may nakasakay ka sa roller coaster pero nakatayo ka. Oo, ganon. Tapos wala seatbelt. Galactica! Next drop. Ang taas nito. Ang taas nito, Bes. Ay, grabe to. Uy, totoo ba to? Ay! 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 Diyos mo yun! Diyos mo yun, totoo ba to? Woo! Kapit daw, Bes! Sumisigaw naman pagka kailangan kumapit ng mahigpit. Ito na. Ay! Totoo ba? Ay! Ang taas! Woo! Woo! Aray ko! Aray! Aray ko! Diyos me! Ay! Aray! Aray! Para ko minamasyad. Ay! Parang natutuwa ako kapag nakakita ako ng medyo flat na ano. Relax lang muna, oo. Baka siguro kaya rin kaunti lang dapat para safe na safe. Although malaki naman yung area. Uy, grabe. Ay, aray ko! Ow! Aray ko, Diyos ko! Ah, aray ko! Diyos me! Diyos ko, kapag kalima pala talaga kayo rito, magkakabungguan talaga kayo. Para kayong inaalog. Diyos me! Ay! Ow! Kanina ganun, kaya lang sakit na din. Aray! Uy! Uy! Ano ba yun? Uy! Uy, grabe. Woo! Ay! My God! Ganda! Ang ganda! Ang ganda! Sa mga naka-experience na nito, tell us, na-enjoy nyo ba? Grabe, ang sakit sa Ano sa inyo? Hindi, tsaka ano, bubunggo ka sa lahat ng ano. For example, Every corner ng 4x4. bubunggo ka. Tapos, ang masakit yung sa tuhod na side, kapag kasi may times kasi na mapapaluhod kang ganyan, doon ka na sa upuan nung ano, nung driver seat or nung passenger seat. Sobra siyang ano, masakit siya sa katawan, promise. Grabe yung alon. Diyos mio. Kakainin tayo ng buong buo. Kakatakot. Ito yung kapag ka natangay ka ng alon, ang hirap ng makarecover. Nakisama naman sa atin yung panahon. Kasi maganda daw tong gawin between 5:30 to 7 a.m. and then yung sunset para hindi daw mainit. Pero ngayon kasi maulap naman. So carry lang. Kahit 9 a.m. na. Grabe. Napaka-extreme.
next na tayo. Another exciting part. Ito naman yung sand surfing. Nagawa na rin to ni Enzo sa Dubai. Caring-carry na to ni Enzo. Mataas din ha. Uy, matarik din. Yung sa Dubai, medyo mahaba yung sa Dubai pero hindi pa tarik. Ito naman medyo maikli pero ang tarik niya. Opo. Oo. Ay, narinig ko si Mami, nakakatakot daw na nakakatuwa. At senior naman si Mami, kinaya. Si Enzo nang bahala. Bes, kaya mo yan. Laban para sa economy. Ito kasama na rin to sa binayaran. Free na siya. Kayang-kaya mo na yan, Bes. Nagawa mo na yan sa Dubai. Woo! Go. Oh. Woo! Ay, hindi siya ganun kadulas. Okay. Hindi siya ganun kadulas. Kuya, isa pa nga ako, kuya. Pakitulak po ako malakas. Nabasa po kasi, no? Oo. O, hindi siya ganun kadulas kasi nabasa. O, carry lang. O, tapos, ang next na challenge dyan, yung paakyat. Yung nakakahingal dyan, yung paakyat. Meron din pala tayong sand dunes dito sa Pinas. So, ang kaibahan niya, dito sa atin, dagat agad. Yung sa Dubai naman, red na red naman. Yung sands. Kasi tatay o senior yan. Na-enjoy niya naman. Oh. Oh. Isa pa daw si Enzo. Woo! Bes, humihinto ka talaga. Humihinto ka talaga, Bes. May break yata yung sayo. Woo! Uy! Woo! Okay rin, carry lang. Kayang-kaya. Ha? Kung saan nagbe-break, oo. Hindi tayo masyadong matatakot. Kasi sobra na daw yung extreme na na-feel natin doon sa 4x4. Dito naman daw, enjoy na daw natin. Nakapagpa-picture na rin tayo. Tapos naalala namin, eto rin pala yung suot ko. At ano talaga, ano tawag doon, inadya. Nagpicture tayo na merong surfing board, yun na yung surfboard. Same na ginawa natin sa Dubai. Nandun na timing pa, ito talaga yung suot ko. Halatang paulit-ulit lang ako ng damit. Best in repetition na. Oo, best in repetition. O, ito yung medyo ano dyan, yung paakyat. Ay, ayun, may tubig, Bes, oh. Bili mo rin si Kuya. So, kaya meron ditong pahingahan. Kasi nakakapagod siya. Yung paakyat. Siguro pwedeng mag-request kapag kami kasama kayong seniors na yung pagpapatakbo ng 4x4. Depende sa tolerance nyo. For our last leg, o try naman daw natin yung nakasandal lang. O basta yun nga, pwede naman kayo mag-request. Oo. Siyempre kapag gusto nyo talaga yung extreme na extreme. Ay, Go! Oo. Pero kapag gusto nyo medyo chill lang, go there. Oo. Ang atake natin, lazy person. At saka syempre, mas maganda rin namang na-experience yung Oo, extreme sige. para hindi naman lugi ang bayad. Ano nyo din. Ito doon na. I-maximize Tapos after ng extreme, kuya, relax na po tayo. Gusto ko yung ganito lang. Gusto ko yung ano lang. Relax lang. Yung nasa medyo patag. Yung nasa medyo patag, relax. Ayan o. Yung nilalanghap mo lang yung hangin. But actually, sa totoo naman, to be fair, nahihirapan kami kasi may hawak kaming camera. Oo. Kung wala naman kayong hawak na camera, ini-enjoy nyo lang. For sure, hindi naman masyadong ganito yung mafe-feel nyo. Dito kasi meron pa silang ginawa dito, mga pang photo spot sana. Kung gusto nyo lang, siguro, pero tayo hindi na. Diretso na po tayo. O yan, tatanungin kayo kung gusto nyo pang mag-picture. O tayo, hindi na, go na tayo. We're here for the ride. For the ride. Tapos gusto ano, relax. Relax na. Diretso tayo sa adventure. Ayan, at least so, meron na ulit. Meron silang ibang Kapag ka, peak season daw pala.
Just hindi ako doon prepared, ha? Kapag peak season, 100 na sasakyan, pero kapag ganito daw, mahirap daw sa 40. Di na nga ako tatalak. Ano, i-radio mo na sarili? Oo, ready ko na lang. Dapat laging prepared. Kapag hindi ka prepared, nako. Tatalbog. Ay, ito dumadami na. Ganitong oras, mga alas 10. Final. Mga 9:30. Final drop na to. Hindi pa. Grabe. Ito na tayo sa final drop. Aray ko. Ano mapunta yung final drop? Final drop! Woo! Aray ko. Woo! Grabe. Kaya ba? Wala siya ng composure. Hindi na tayo, meron ditong mga pictures na ipapakita, yung mga reaction pictures. So kung gusto niyo kunin, go for souvenirs. Ngayon mas marami ng tao. So yung waiting area kanina, ngayon naging mukhang resting area na din. Kailangan mo na makarecover. Nakakaubos siya talaga ng energy. Tapos meron ditong bilihan ng milk tea. Mura-mura lang naman, 70. So, how's the experience? Ito sa truth lang to. Kapag sobrang hilig ninyo sa adventure, sa extreme, may enjoy nyo to. Pero yung kung halimbawa gusto nyo lang yung ma-relax, hindi. Kasi ngayon ko nararamdaman na sakit para ng katawan ko. Dito yung sa akin nagkaroon ng summer. Kasi lahat yan mo, ilalaban mo. For example, masakit yung ganito ka ng konti at saka yung braso ko kasi nakaakap ako dun sa sa parang corner, hawakan sa corner. Tapos may times na syempre pinipigil mo pagpababa, bumubunggo din yung dibdib mo doon sa unahan. So, ganun siya. So, yes, nakaka-enjoy siya for those na mahilig sa mga extreme adventures. Pero sa mga hindi masyado, baka lang hindi nyo siya mabeta ng. Pero try nyo na rin. Worth it naman siyang itry, sa totoo lang. And magkano lang din naman, sa tutuusin lang, yung 2,500 pesos kung 5 naman kayo. Minsan yung 6 pa eh. 6 yung, pero isa dapat nakaupo. So, pagpagyan natin 5 nga sa 500 pesos, okay na din naman siya. O na ma-experience nyo na. Hindi nyo na kailangan pumunta ng Dubai. At maniwala kayo sa amin, mas extreme to kaysa sa Dubai. And after 20 minutes motor ride, nandito na tayo sa the iconic, the historic Hawaii Church. And kasama nga pala ito sa list ng UNESCO World Heritage Site. Ay grabe, another magical, majestic. Ito yung mga nakikita mo lang dati sa books, Sa postcard, sa postcards. Tapos, alam kong maganda siya, pero promise guys, mga 10 times na mas maganda siya Sa personal. in person. Tsaka sa personal, sobrang laki niya, no? Yes, iconic. Lahat parang perfect. Yung shape, yung kulay, everything in between. Ang art, everything in between. Oo. Pati yung paligid niya, yung pagkakagawa ng mga halaman at bulaklak ay ganda. Super iconic. Grabe. Nakikita nyo ba? Nasa background pa lang namin, ang ganda-ganda na. Panibagong simbahan na pupuntahan natin, pero ibang-iba na naman siya. And iba yung feels kapag nandito kayo. Parang nakaka-proud na, uy, nasa Pilipinas to. Parang ganun talaga siya. And pakita namin sa inyo yung paligid. Kasi, from very peaceful, kapag nandito kayo, makikita nyo yung paligid niya, ha? Puro na rin siya mga establishment. Mga tindahan, Yeah. gano'n. Ito yung paway signage.
And today, anong araw ba ngayon? Ba't parang kaunti? Thursday, Oh, today is Thursday, June 4. June 4. Tahimik. Ito, Kusina Valentin. Tapos, nga pala, nung ngayon ko lang naisip, favorite nga pala ito nung mga nagra-rides. Kaya ang dami mga naka-motorbike. Tapos, meron ditong ATM. May mga cafe. Merong mga restaurants. May bilihan ng Souvenir pasalubong. shop. Souvenir shops. And syempre, hindi pwedeng hindi namin kayo ilalakad dito. Sabay-sabay tayong lalakad. Doon tayo sa gitna. Ayun, no? Ang sarap mag-picture as in wala talaga kayong katagisan. Syempre, sabay-sabay nating tatahakin to. Itong landas na to, sabay-sabay namin kayong ilalakad dito. Again, itong church ay made from coral stones and bricks. And yung architecture niya, katulad nga nung lagi natin nakikita dito no, sa Ilocos. European Baroque yung architecture para nga daw panlaban Laban sa sa lindol. And then, ito namang bell tower. 3-story coral stone naman din siya gawa. And, nung unang panahon, it served as military observation post for the Katipuneros. And then, noon namang World War II by guerrillas naman. Grabe yung mga simbahan dito. At ang Ilocos, ang dami ring history, ang dami ring pinagdaanan. And sa totoo lang, yung architecture, yung design, world class. Sana mapanatili yung ganito. Pwede naman pala. Napapanatili naman na maayos, maganda. Kung lahat ng magagandang tourist spot sa atin, ganito na may maintain, apakasarap lalo mamasyal sa Pilipinas. May something tuloy na naalala ko, yung naglalakad tayo papunta ng Taj Mahal. Taj Mahal. May ganitong feels. Oo. Diba? Namnamin lang natin, malapit na tayo sa entrance. Majestic. Magnificent. Tara, pasok na tayo sa loob. And pakita nga lang pala namin sa ito yung visiting hours, 8 a.m. to 11:55 a.m. Tapos 1:30 to 5 p.m. So baka kasi pumunta kayo dyan ng 12 to 1:30, sarado siya. And we are done. Mas marami pa yung tao sa labas kaysa sa loob. Mag-picture-picture na. Oo. Baka first mag-picture-picture, magano na sila, mag-pray na sila. Yes. So, kumbaga, natatambak lang talaga sa yung tao sa labas. Pero pagdating sa loob, siguro, dasal lang and then labas na. And alam nyo, buti lang talaga sinunod natin instinct natin, appear tayo. Kasi akala namin, kaya namin siya ng 4 hours. Kaya, dapat hindi na kami mag-extend. Yun talaga yung nasa plan. Buti na lang, hindi. Nakapag-extend tayo kanina. Eto ngayon yung problema kapag ka ngayon kayo pumunta or nag-ikot dito sa Pilipinas, lalo na ngayon tag-ulan na kasi hindi mo talaga masasabi yung weather. May mga time kasi na sumisilong, nagpapahinga. So kung hindi kami nag-extend ngayon, hindi namin siya na-enjoy kasi malamang, naku, yung gamit natin baka ilabas. Kasi akala talaga namin, aabot kami ng before 12, nakabalik na tayo ng Lawag. Although yung mga distance, ang lalapit lang. From Lawag, yung first destination natin, mga 25 minutes. And then ito, papunta rito, 25 minutes lang din. Dito pala, mas makikita natin yung ano yung stone. O, ayan. Gawa daw siya sa coral. Ito, ay, ito. Oo nga. Ayan. Ito. Oo. Coral stone. Ang maganda sa kanya, hindi ko alam kung inano na siya ha. Of course, maraming beses na to na-renovate. Pero yung kulay niya, hindi mo mafe-feel na parang niretouch. So kumbaga parang anong-ano pa rin siya, yung original yung dating, Touch, no? yung kulay niya. At ito yan, may mga restaurant pala. Ito, pagpasok dito, bes, ito ba yung restaurant? Sure pa ito yata eh. Okay. Ito kasi restaurant entrance, oh. Ang ganda rin.
Parang may mga pa-garden pa. Oo. Umuulan. Ayan, katulad yan, umuulan na naman. Ay, ang ganda niya talaga. Ito kasi yung maganda dyan. Yung meron pa silang mga pahalaman at bulaklak sa paligid. Ayan, ang ganda niya. Hindi mo makikita na masyadong minodernize yung simbahan. Kaya pagka tinignan mo siya, parang, ay, ayun pa rin yung original niya. Balik tayo dun sa paway na signage. Ito yung mga restaurant dito. Tignan natin, para lang just in case. Ayan, katulad namin, naabutan kayo ng ulan, pwede kayo rito kumain. Ito, smoke bar and restaurant. Ito pa, ano pangalan nito, Bes? Cafe Bloom. Tingin tayo dito, Bes, sa Cafe Bloom. Tignan natin kung medyo mas mura-mura dyan. Ito, Kusina Valentin. Yan yung huli natin tignan kasi pakiramdam namin medyo mahal. Nandito tayo sa gilid. Ito pala, meron pa rito. Sulit Pinoy, Spam American Meals. Walang ano. Pressure. Walang price. Ito, bilihan ng mga souvenirs. Pasalubong. Ito pa. Oh, ref magnets. Another kainan. Ito yata, Bes. Tignan natin. Ito ba? Ay, ito nga. Oh, steaks. Meron silang steaks. Bakit ano? Hindi Filipino dish. Smoke bar. Sa taas to. Sa taas to. Okay. Ang gusto namin, Filipino dish. Ito rin parang hindi siya Pinoy. No? Hindi, ang Pinoy yung halo-halo. Oh, hindi siya Pinoy. Ito, meron naman beef bulalo. May ramen. O sige na nga, try na nga natin dun sa Kusina Valentin. Baka naman kaya ng budget natin. Oo, nandun talaga sila. Ay, parang mas gusto ko rito sa kusina ni Maring Karen. Ito pala, meron naman pala rito kusina si Maring Karen. O, tingnan lang din natin sa Valentin para just in case gusto nila. O, kayo mamili kung kusina kayo ni Valentin. Or sa kusina ni Maring Karen. Kusina ni Maring Karen. Mas gusto ko kay Maring Karen. Ito pa, cafe din, Ano naman to, Bes? Pangalan? Natatakpan? Strass Cafe. Nandito yung ATM. Strasburg Coffee. Ito na yung kusina Valentin. Pag dito kayo kumain, isipin nyo, parang ang kasama nyo kumakain sa pagkainan yung mga katipuneros. Ganun siya. Parang pakiramdam nyo dito winagaywa yung kauna-unahang watawat ng Pilipinas pag dito kayo kumain. Very Pinoy. To be honest naman, dito maraming tao. Ay, buffet. Buffet siya. Oh. Okay, buffet pala siya. Tara nga, tignan nga natin. Muntik na kaming pumila. Naka-private pala. Na-arkila pala. Pero meron daw silang buffet. Mura na yun, 350, pero every Sunday lang daw. Pero ito naman yung nila, prices nila. Parang okay naman Hindi siya ganun kamahal Ayun, kare-kare wings, 340 lang. Tingin pa tayo ng iba. Okay naman yung nila. Bagnet Binagoongan. Ay naku, merong picture ng Paway Church. 390. Ito, Adobong Ilocano. Ay, walang picture. 380. Siguro kung ano yung mga may... Bestseller nila. Oo, photo yun yung bestseller. Okay naman siya, kare-kare beef, 520. Ito naman yung sa seafood. Tingin tayo. Ang gusto ko kasi sana, actually gusto ko itong Bagnet Binagoongan. At saka yung pakbet.
Ito pinakbet. Oh, pinakbet. Bagnet. Nasaan? 350 sa taas. O, 350 At merong picture. picture. Oo, pinakbet with bagnet. Ano, dito na lang tayo? O, try natin. Parang, again, para tayo kumakain with katiponeros. Nagtanong tayo kung meron sa taas. Meron daw. Para mas feel na feel natin. Hindi, para ma-vlog natin. Ipakita namin sa inyo. Naku, baka magtampo si Kumaring Clark. O, yaman mo Sa na kanya, siguro. makita na tayo next Ay, time. naabutan nyo ba yung ganitong TV? Parang ganito yung TV namin before. Yung binubuksan pa. Diba black and white? Tapos yung ganito yung telepono. Yung bago ka makatawag ng emergency, just me, you. O, tapos yung typewriter. O, tara, akyat tayo. O, ito yung purpose kung bakit gusto namin sa taas para maipakita namin sa inyo. Ang ganda. Again, para na naman tayong nasa museum. Ay, best papasok yata tayo. Oo, may door. At ito yung tsura niya parang library. Parang hindi naman. Baka office ba? Best may tao ba? Ganda, oh. Ayan. Ayan, bumukas na. Hello po. Ay, dati. Ay, hindi lang. Oh, ito na yung itsura dito. Ah, sige po, thank you po. Oh, ito na yun. Tayo ang magwawagayway ng watawat natin. Naka-order na tayo. Tapos naghanap kami, ano ba yung may sabaw na na Ilocano? Yung dinding pala. Ilocano food pala siya. Ako hindi ko yata na-try yun. Oo, so order tayo ng dinengdeng na tilapia. Ito na ang dinengdeng. Ito yung tilapia na inihaw. Tapos ito daw, bulaklak ng kalabasa. Masarap daw yan. And then ano pa yung ibang sahog, bes? Na gulay. Sitaw, talong. Sabi ni Kuya, actually sir, yan po yung favorite ng mga matatanda. Kasi healthy. Para ding sahog din sa ano? Sa pakbet. Sa pakbet, oo. May lang siya. Yes. O, tikman natin. Kumakain naman ako ng tilapia. And, eto naman yung ating pinakbet. Bagnet, pakbet. 350. And, ito naman yung binagoongan na bagnet. 390 pesos. 390 pesos. And then yung kanin, 65 pesos ang isa. So, syempre, nag-ano na lang tayo, water na lang tayo. Tara na! Ilocano dish tayo ulit for today. Ako parang hindi ko pa tinitikman, meron akong judge. Yung parang fresh lang na lasa, yung wala masyadong flavoring. Pero first time ko nalaman na pwede pala kinakain pa rin bulaklak ng kalabasa. Tignan natin. O, yun nga yung lasa niya, no? Yung parang matabang na malalasahan mo lang yung gulay. Gulay lang. Yung katas lang ng gulay yung malalasahan mo. Actually, naghahalo yung sitaw na lasa at saka yung talong. Actually, malakas yung lasa ng talong. Tignan mo nga. Sarap. Ang linamnam. Tignan mo yung bulaklak ng kalabasa. Lumalasa pa ba? Hindi. Wala ka nang malalas. Kasi sabaw na eh. Oo, kung bakit nangyayari kasi lahat siguro napiga na sa sabaw. Ito naman yung pinakbet. Ito naman sa pinakbet, ito yung sinasabi ko kay Enzo. Hindi kasi ako sanay na walang kalabasa. Kasi kapag nagpapakabit kami sa bahay, nagpapabili pa ako ng extra kalabasa. Kasi gusto ko yung kalabasa sa pakbet. Dito wale. Tapos don't you worry kasi yung sahog niya, kunyari hindi kayo mahilig sa bagnet, nasa ibabaw lang. Actually parang nga lang yung niya, bagnet niya, toppings at saka yung balat lang. Oh, so pang vegetarian na vegetarian din siya. And eto namang binagoongan, ayan. Ito yung bagnet niya talaga. Tapos, tinapings lang yung talong at saka kamatis meron din pala. O, ito naman sa mga non-vegetarian, bagay sa inyo to. Talagang pinangako namin ni Enzo na hindi kami magmamang inasal sa series na to. Talagang puro Ilocano dish. Hanggang halo-halo lang kami sa mga inasal. Kasi talagang gusto talaga namin yung Ilocano dish. Dahil dyan, kain muna tayo. Grabe, sobrang sarap ng sabaw. Malinamnam. Siya maalat, pero malinamnam. Yes. Wala siyang, wala kang malalasang flavoring. Walang ganun. Yung paghihintay sa food, madali lang naman. Maximum na yung 20 minutes. Kaya lang kasi ang sarap din,
tumambay. Tapos nung ano na pala, nung kumakain na kami, bigla na namin na-realize, ay, yung pinapatugtog na pala, Pinoy na. OPM na. Ay, nagbaano rin sila, nagdo-drone din sila. Ayan, kapag ka nag-package tour kayo, tapos, meron kayong guide, meron yata silang kasama sa package na drone. Ito na si Paway Church. Ganda niya talaga. Guys, ang total na binayaran natin ni 1,240 pesos and lahat ng mode of payment, nag-accept sila. Nagbayad kami through credit card. Yes, at walang charge siya. And, o nga pala, ito daw palang restaurant na to ay pinangalan kay Valentin Diaz. Isa siya sa mga bayaning katipuneros ng mga panahon ng Kastila. Ito yung kusina, Valentin. O alam nyo, baka ano lang, simple gesture. Si Kuya Adrian, hi-rat si Kuya Adrian, yung staff sa taas, yung nagsiserve sa atin. Alam nyo, every time na yung watawat, pumupulupot siya, alam mo, inaayos niya talaga, binubuksan niya yung bintana, tapos aayusin niya talaga. So, nakakatuwa siya. And then, doon kasi sa bintana, meron kami nakita dito na marker. Eto, may nakalagay dito sa marker na dito daw yung birthplace ni Valentin Diaz. So, hindi na kami sure kung talagang dito siya. Kasi nung sinesearch namin yun sa Google, hindi daw, oo, undocumented. So, hindi daw alam kung dito daw talaga. Pero ayan, meron siya ditong marker. Bago nga pala tayo umalis, meron dito nga pala nag-offer ng, ayun, again, photoshoot, drone shots. Tapos, ang nakakatuwa, tinry namin now, tama naman, meron ditong marker. Dito yung mag-picture. Tapos doon yung subject. Ayan o. Diyan yung subject. Tapos, diyan mo dapat siya pipicturan. Which is tama naman. O ayan o, tignan nyo yung frame niya. Saktong-sakto. O, try natin kay Enzo. 1, 2, 3. O, di ba? Nakakatuwa ang talino. Ang galing. Oh, ito yung kinalabasan. Oh. O, di ba? Sakto-sakto lang. Sakto. Actually, ito yung kanina. Ito yung ngayon, yung actual shot niya. Oh, saktong-sakto lang. Ay, grabe. Halika na, kumaway na tayo sa Paway. Kaway-kaway. Bye, Kapaway. Sa Paway. Bye-bye. Isa pa, dito uli kami lalakad. Yes. Sa gitna ulit tayo dadaan. Of course. And ang next na natin, pupunta na tayo sa Malacanang of the North. So yun na yung last na pupuntahan natin. Ayan, sarado na ang simbahan. Ang ganda na ritong mag-picture lalo ngayon kasi wala kayong katagisan talaga. Oh. Diba? Ang ganda ng Paway Church. After 15 minutes, nandito na tayo sa Malacanang of the North. Ang laki ng parking. And yun pala yung maganda, no? Wala pa tayong binabayarang parking fee. At dahil umuulan, ang gamit na natin ay ang Action Cam. Tara. Ito naman i-explore natin
dito sa labas, as in ano na talaga siya. Yung alam mo, pupunta mo tourist area, tourist spot talaga. May mga nagtitinda sa paligid. And then ano, may mga sabay naman tayo ng mga naka-tour package, pero sa totoo lang, mangilan-ngilan lang. Isa, dalawa, yun lang yung mga nakakasabay natin. Sabi nga daw, hindi na daw season. Ayan o. Meron ditong tindahan. So kapag nagutom kayo, huwag kayong mag-worry. Ang dami nyo. Oo. Makakainan. Ay, may Sanjuns din ba rito? Hindi yan ata yun, yung Suba. Malapit na to sa... Actually, nasa Suba tayo. Suba, Paway. Kaya lang kasi inuna natin yung Sanjuns kasi nga yung energy. Gusto namin, pagpasok pa lang, simula pa lang, doon tayo sa Sanjuns. Ito yung oras. Viewing hour, 9 a.m. to 4:30 p.m. Bukas naman siya daily. Ang tignan natin kung merong entrance fee. Tanong natin. Hello po. Ayan. Merong entrance fee na 70 pesos. Senior and students, 50. At kapag ka Ilocos Norte resident, with ID 10 pesos. Yung 12 years and below, free. Grabe yung ulan, sobrang lakas. Buti na nandito na tayo naabutan. Takbo! Ang ganda rin ng area, no? Ang ganda din. Sana pwedeng mag-video sa loob para kahit paano maipakita namin. Kasi magpapakaanis kami, hindi namin alam kung ano yung nasa loob nito. Let's go. Ay, ang maganda. Kitang-kita pala dito sa loob yung Paway. Hello po. Yung Paway Lake. Pwede pong mag-video sa loob? Ay, pwede daw. Thank you po. May restroom naman. Ayun yung maganda. Kasi, meron ditong view ng Paway Lake. Actually, kanina pa namin gustong huminto kapag nakikita namin yung Paway Lake. So, carry na lang din pala. Kasi meron naman pala ditong view. And, hindi pwede rito magpalipad ng drone. So, sa lahat ng pinuntahan natin, dito lang bawal. Again, wala kaming idea kung ano yung makikita namin dito sa loob. Basta isa lang yung alam namin na itong Malacanang of the North, ito yung residence nila. Every time na umuwi sila dito sa Ilocos. Yes, ng mga Marcoses. Nung presidente pa si Ferdinand Marcos Sr. So, basta explore lang natin, tingin lang tayo sa loob. Kung ano yung makikita natin, yun lang yung mai-share namin sa inyo. Ito siguro yung receiving area nila before. Ayan. Eto, kahit pa paano, mabibigyan tayo ng glimpse. Paano ba sila talaga namuhay before? And, eto ba talaga yung mga gamit pa nila? Ayan. O, siguro dito yung ano nila. Dining ba to? Or kapag meron silang mga bisita. Siyempre kapag ito sa ibang mga malaking pagpulong. Let's explore. Sa tour kasama din to ha. Kung gusto nyo, kung kaya nyo yung 2 nights na tour, yung vegan, lawag, at saka pagudpod, mapupuntahan nyo lahat ng highlights. Kaya lang, grabe. Basta kaya nga ng energy nyo. Ano naman to? Kaninong kwarto to? Tignan natin. Ayan, ano itong isa? PBBM room. Kanino kaya? Ay, ito, room ni PBBM. Oo nga, pwedeng pumasok, in fairness. Ito pala yung room ni PBBM before. Next na tayo. Ay, kaninong room to? Ay, walang nakalagay. Baka sa picture. Walay.
O kaninong room kaya ito? Baka ano, guest room. O guest. O kami, ayun sana maganda, no? Kung meron sana kada room, meron tayong makikitang info, mas okay sana para talaga na-figure out. Gusto mo na-figure out natin yung itsura talaga ng bahay. Meron pang presidential gallery dito nakaturo. So, tignan natin kung saan. Ito. Ay! Air conditioned. Ay, exhibit. O, tara, tignan natin. Pasok tayo. Ah, ganda. Ay, okay. Siguro, dito before yung kapag may bisita si President, dito niya kinakausap. Ay, ang ganda nitong area. Air-conditioned room siya. Siguro para ma-preserve lahat. Dito naman tayo sa next room. Ito mga projects daw na nagawa noong panahon ni President Marcos. Next na tayo, kita tayo sa second floor. Ano kayo meron sa second floor? Yes. Uy, baka naman sabihin nila, bakit parang less talk sila? Kasi magpakatotoo na tayo, mas maganda, honesty is the best policy, di ba? Ang hirap kasi niya, baka mamaya mapolitika pa tayo. So, ayaw namin magsabi muna na kahit anong side comments, ganyan. Kumbaga, kung ano lang yung makikita namin dito, yun lang yung ipapakita namin sa inyo. For example, ito yung nagawa ni President Marcos. So, yun lang ipapakita namin. Kasi kumbaga, istorya naman nila to eh. So, yun lang yung ibig namin sabihin. Ayaw lang namin siyang mahaluan ng politika. Baka mamaya may masabi kami na mali. You know, di ba? Lalo na sa panahon ngayon na init ang gulo. So, yun lang. So, travel lang tayo, ha? Pag muna natin lagyan ng kulay ng politika. Basta kung ano lang yung nakikita namin, yun lang yung sasabihin namin sa inyo. Or hindi nga eh. Hindi na kami nagtotalk, ipapakita lang namin sa inyo. Ito naman, nakaka-presidential balls naman talaga tong hagdan. Kung ito lang yung pwede namin sabihin pala. Kung titignan tong Malacanang of the North, Magarbo ha, yun lang talaga. So, nakikinig-kinita na namin, may idea na kami kahit papaano, kung paano sila before din nabuhay. As in, talaga siya, fabulous. Saan naman tayo? Gusto ko kasi makita yung mga kwarto-kwarto. Museum din. Ang laki naman ito. Ang laki ng kama nito. Parang 2 king size bed ito. Kanino kayang kwarto to? Wala kasing nakalagay. Actually, yun lang yung gusto namin makita. Yung kwarto, saan ba sila natutulog before? Walk-in closet. Ay, kami na lang magsasabi nito. Malamang ito yung kay Madam Imelda. At saka kay President Marcos. Kasi ang laki. Ito siguro yung master bedroom. Ito yung pinakamalaking room eh. Again, ano tawag dito? Coffee shell. Coffee shell. Malamang ito nga. Grabe yung walk-in closet. Ang laki. And then, ito yung bed. Ang view niya, itong lake. Kung kay Madam Imelda to, baka naman meron yung sample ng sapatos. Gusto ko makakita ng sapatos ni Madam Imelda. Ito rin, ang ganda nito, oh. Tara na. Ito, room ulit. Hindi na naman natin alam kung kanino yung room. Ay, ito. Meron na. Ito, yung room na nila. Oo. So, sino dito? Ano ba yan? Ba't hindi ko sila mamukhaan kung sino sila? Nag-try kaming mag-search via Google Picture or photo.
Google Lens, wali. Hindi talaga sila lumalabas. O i-assume na lang namin, si ano ba to? Senator Amy ba to? Ito ba yung kama niya? And then, si Irene Marcos ba to? Tapos dito yung kama niya? Hindi talaga namin alam. Sorry naman nakaagad. Wala kasi talagang nakalagay. I-assume na lang natin na ganun. Tapos yung sa ibaba, si PBBM, and then yung malaki, doon sa master bedroom, yun naman yung kay Madam Imelda and kay President Marcos. O, ayan na yun. And we're done. Tapos na tayo. Tapos na ang ating house tour. Eto yan eh, yung view talaga. Ang ganda ng view. Parang ang sarap tumira dito. So, kamusta ba yung mga naging experience natin? So, simulan natin doon sa una, yung Sand Dunes. Sa totoo lang, baka kung mahilig kayo sa adventure, ito yun talaga yung magiging highlight ninyo. Sabi ko nga, yeah, it's fun, but it's not for everyone. Yes, di ba? Hindi siya talaga pangkalahatan. Kasi naku, ako na nagsasabi sa inyo, unahin nyo yun. Kasi kapag kayo nang hinuli nyo, baka wala na kayong energy. Kasi doon palang mauubos talaga yung energy nyo. Lahat talaga ng parte ng katawan nyo. Gagalaw talaga, kailangan talaga siya para mabalance nyo talaga yung sarili nyo. Kasi yun yung talaga, hahawak ka talaga sa lahat ng dapat mong hawakan. Kahit yung paa mo, nag-ano ng bigat eh. Yes. And nung pinapanood kasi namin siya, syempre nanonood din naman tayo. So wala kasi kami masyadong nakikita ng experience. Walang nagvo-vlog ng buo. Now we understand why. Ang hirap pala i-vlog. Ang hirap pala. Kaya sobra yung hirap namin. Siguro mga times 3, times 4, times 5. Kasi nga pareho kami may hawak na camera. So isang kamay lang yung nakahawak sa amin. As much as possible yung napanood nyo, hindi namin siya pinutol. Konting-konti lang siguro ang pupunta namin. Para ma-feel nyo, para ba sa inyo to? Oo, kasi kapag sumakay kayo doon, wala na yun. There's no turning back ha, pag nakasakay na kayo doon. Pag once nagbayad ka na, kahit umulan, itutuloy yung Sand Dunes. And yung umpisa pa lang, extreme ka agad. Wala doon yung kunyari, ay, muna tayo, relax. Oo, yung Wala siya i-ready ganun. ka muna. Oo, so as much as possible gusto namin sa inyo ipakita para kayo na yung mag-decide kung para sa inyo siya or gagawin nyo ba siya. Yung pangalawa naman natin pinuntahan, ayan, gustong-gusto ko yung pangalawa natin pinuntahan, yun namang Paway Church. Yun talaga, mabibighani ka, napakaganda, nakakatuwa na, ay, nasa Pilipinas siya. Ganon. Oo. And then, meron pa tayong pa side trip. Actually, hindi side trip, kumain pala tayo. Yung kinainan din natin, promise yun for its price. Okay na yun. para kang nasa fine dining restaurant. Sabi mo nga, katipunero tayo. Yes, oo. Kaya patawarin na muna kami ni Maring Karen. Yun talaga, sulit na sulit yung pagkain natin doon sa Kusina Valentin. And then, last, eto naman, wala. Ito talaga kasama talaga to sa tour. So, wala kayong choice if ever na magtutour kayo, magpa-package tour kayo. Kay Antay, kay Pro kayo, ikasasama nyo talaga to. Oo. Pwede naman kayo dito pumunta ng no judgment. As in, punta lang kayo kasi kasama talaga siya sa mga pupuntahan. So, ayan. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin dito sa Paway. And, ngayon nafe-feel na namin kung bakit from Lawag, dinadayo tong Paway. Kasi pagsamahin man siya, talagang nandito talaga sa Paway ang ganap kesa sa Lawag. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye everyone. Mm.